Tila normal na umaga lamang ang kuhang ito ng CCTV footage sa Novaliches, Quezon City. Nito lamang Linggo, September 17. Ngunit ilang sandali lamang ang nakalipas. Isang trahedya ang babalot sa mga taong dumadaan sa nasabing lugar. Bumagsak kasi ang isang malaking tipak ng bato mula sa kisame na nasabing establishmento at nasa pool nito ang isang babae na biglang napaupo matapos direktang malaglagan ng bato sa ulo. Kitang-kita rin ang mabilis na pagresponde ng isang babae sa biktima. At ang biktima, kinilala na si Aida. Nagtatrabaho bilang helper sa isang kantin malapit sa lugar. Ang insidenteng ito agad na nirespondihan ng kawani na barangay sa Novaliches proper. Agad din siyang isinugod sa malapit na pagamutan para mabigyan ng paunang lunas. Tinungo ng responde team ang tahanan ni Aida sa barangay Gulod para kumustahin ang kanyang kalagayan. Inabutan namin siyang nakahiga at nagpapahinga. Kapansin-pansin rin ang tahi sa kanyang ulo. Kamusta po kayo ngayon? Masakit po yung ulo ko. Sa kwento ni Aida, maghahatid lang sana siya ng mga order na ulam nang maganap ang aksidente. Hindi niya madalas na daanan ang nasabing establishmento. Kaya naman ganun na lamang ang kanyang pagkabigla nang ito ay gumuho sa mismong oras ng kanyang pagdaan. Nagpa-order na po ako, papunta ako sa kantin. Po kayo Wala po ako na babaksak. Matapos noon ay nagdilim na ang kanyang paningin hanggang sa maanigan niya ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang ulo. Ito pong paa ko, yung yung bato. Yung ulo na tumutulo na ang dugo. Ang kilalang convenience store kung saan naaksidente si Aida, sinagot ang lahat ng gastusin. Mula sa gamot at maging ang pagpapatahi sa kanyang mga sugat. Si Nanay Aida nagtamo ng 26 na stitches, 10 sa kanyang ulo at 16 sa kanyang kanang paa. Noong araw na yon na binisita ng team si Aida, ay hiniling nilang sana ay ma-CT scan ang kanyang ulo at mapa-x-ray ang kanyang paa para masigurong walang anumang komplikasyon o fracture. Sa tulong ng Barangay Gulod, dinala siya ng ambulansya sa East Avenue Medical Center. Dito, sinamahan siya ng ating team upang masigurong magagawa ang lahat ng kinakailangang test sa kanya. Dito rin inamin ni Aida ang takot na naramdaman niya na mga oras na siya ay nabagsakan ng bato. Ako, akala ko po na tuluyan ko na oras ko din ko talaga. Pinangipad naman ang Panginoon Diyos. Talagang nung talagang itim na ako talaga nung inano ako, itim na ako. Wala na akong ito pang itim na. Ito talaga, maitim na talaga. Putla na po. Putla na ako, lalo yung bugo na sumakay. Ito, kahit ko nasan, kahit pa rin. Naisip ko na lamang yung buwan na kahit ko, oras ko niyatay. Kung muna pabayain yung dalawa kong anak. At kasi, gaaral pa isa, paano yung dalawa? Sabi ko, paano yung dalawa? Pag nawala ako, sabi ko, pag-ilan. Umiiyak ako. Gaano yung sarili ko. May tuturing man na isolated case ang nangyari kay Aida. Hindi dapat ito minamaliit, lalo na't buhay ng tao ang nakasalalay. Kaya naman agad kami nakipag-ugnayan sa Quezon City Building Official Department para sa kanilang aksyon sa nasabing aksidente. Ayon kay Engineer Isagani Versosa, agad nilang tinignan ang nasabing report at nagsagawa ng inspeksyon sa pinangyarihan ng insidente. Pinapuntahan ko ng inspektor para malaman natin kung ano yung talagang nangyari. At ang nangyari doon, yung palitada, so yun ang bumagsak. So siguro sa kalumaan na rin ng building, kaya nangyari yun. Paglilinaw ni Engineer Versosa na kailangan dumaan sa proseso ang anumang aksyon na gagawin nila laban sa nasabing establishmento. Kabilang na ang pagpapasara nito at pagkansela ng mga permit na meron ang mga responsable sa insidente. Standard procedure kasi sa amin, pagka merong ganyan, una hanapin mo yung permit. At wala naman silang maipakitang permit, lalo yung 7-Eleven, kasi ang sabi nila, nasa head office daw nila. Pero nonetheless, na
pwede naman nating hanapin dito sa record namin kung meron o wala. Ngayon, yung sa building naman, kasi yung 7-Eleven is just a tenant. Yung building, parang hindi siya tapos na building eh. So, actually, yung second floor niya, walang occupant. So, maaaring hindi rin natapos ang permit nun. Kaya, yun isa rin sa hanapin namin nun. At wala kasi kaming makausap na tao doon na may-ari ng building. Definitely, yung National Building Code, nalabag na nila yon. So, may kulang parusa din naman yon na nakasaad doon sa National. Hindi pa namin na masigurado, kasi sa kasalukuyan sinesearch namin yung files namin kung meron. Halimbawa namang wala kaming makitang permit yung 7-Eleven. So meaning illegal occupants sila doon. So we can recommend for the business permit and licensing department na for closure kung kinakailangan. Binigyan din niya na tinitiyak na kanilang departamento na masigurong lahat ng itinatayong struktura, lalo na ang mga commercial establishments, ay sumusunod sa tamang panuntunan. Hindi naman natin masasabi na hindi matibay. So kasi yung nakita naman namin, wala naman kaming nakitang defects sa building. It so happened na wala kaming makausap doon. So it could be na noong araw na ginagawa, meron kaming cease and desist order for construction pag walang permit. Yung kasi ang standard procedure namin eh. Pagka gumagawa ka at nakita namin na wala ka pang permit, pinapatigil ka namin. So, it could be na during those times na merong cease and desist at titingnan pa rin namin yung records namin. Opo, kahit naman hindi mangyari ito, talagang nag-i-inspection kami. Ang ini-inspection lang kasi namin, mga commercial establishments. So, meron kami kasing prioritization dyan eh. So, risk-based kami. So, yung uunahin namin, yung mga categorized as risky. Kasi kung ganitong 7-Eleven, medyo hindi risky yan. Di ba? Yung mga high-rise, yung mga malls, yan yung risky. At meron kaming programa. So, buong taon, nakakalendar lahat yan, yung ini-inspection namin. Ngayon, yeah. Lahat sila mapupuntahan. Opo. Ang risky kasi na category sa amin, dapat ma-inspection namin yan taon-taon. At meron din kaming tinatawag na medium risk at low risk. So yon, minsan sa 2 taon or minsan sa 3 taon, yun ang ginagawa namin. Kasi kung lahat yan, ikakalendar namin in 1 year, hindi namin talaga kakayanin. Sa kasulukuyan, clear ang lahat ng test ni Aida mula sa kanyang CT scan hanggang X-ray. Patuloy din ang koordinasyon ng nasabing convenience store sa kanilang pamilya para patuloy na masustentuhan ang mga pangangailangan ni Aida mula sa kanyang gamot at pang-araw-araw na gastusin. Maging ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Quezon ay nagpaabot na rin ng tulong kay Aida. Ang pagsisiguro ng bawat istruktura ay matibay at tatagal ng ilang taon ay malaking indikasyon na isinaalang-alang ng gumawa nito ang kaligtasan ng mga tao. Maliit man o malaking gusali, ating siguraduhin na ito'y sumusunod sa mga nararapat na protocols upang matiyak na walang buhay ang nalalagay sa alanganin. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.